Bible, Habakkuk chapter 3, verse number 17. Some of you are not familiar with the book of Habakkuk, but if you have your Android phones, naka-download ka o Bible, it's easy for you to open Habakkuk chapter 3, verse number 17. The title of the message of the song is God and God Alone. The title of my message this afternoon, Thank God Anyhow. Habakkuk chapter 3, verse number 17, the Bible says, Although the fig tree shall not blossom, neither shall the fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. The Lord is my strength, and He will make my hands feet, and He will make me to walk upon high places. Selah. Let's pray. Dalaga ng mga Diyos, nining hapunon karon, salamat Amahan. Help us to recognize and realize always that it is only God and God alone. Daghan mga butang sa mong kinabuhi na di na mo masabtan. Daghan ang mga problema sa mong kinabuhi na dili na namo halos mahandol. Daghan kay nailay mga pressure sa mong kinabuhi na dili na namo makaya usahay nga among mahuna-huna na makalabang paminini, pero salamat o Diyos, You are the God and God alone in our life. As we study Thy Word this afternoon, may we are going to open our hearts as well as our mind. Help us to understand Thy Word in a very simple way. Gamitin mga lagad, Ginoo, in a simplest way. Allow the blood to cover me and Thy cross, hide me behind Thy cross this afternoon. I also pray for those who are dropping by in this live streaming. I pray, Father, that You will going to open their eyes also and their minds, help them to understand, give them revival, and help them to understand spiritual truth from Thy Word. I pray, Father, open our eyes of understanding this afternoon. We commit everything in Jesus' name. Amen. Although the fig tree shall not blossom. Mo sa statement mga kaigsunan nga medyo murag kanabang naana ka sa ending, murag panapos na gid sa nga klase. Nga mo sa bisan pa. Nakadumdum ko sa time ni Shadrach, Meshach, Abednego, gitagaan silang chance, giingnan sila sa hari nga tagaan tamo og laing chance that whenever makadungog mo sa tingog sa musical instrument sa tibuok kingdom, when you hear the musical instrument, I will going to give you a chance, you have to kneel down. Pero ang isulti mga kaigsunan ni Shadrach, Meshach, Abednego, bisan pa, although or beside or in spite, bisan pa nga dili milwason sa among Diyos, still we will not bow down and worship Thy golden image. Kini sa klase nga mga statement, this is a statement of, a kind of statement mga kaigsunan nga naa sa bitaw, grabe ang iyang pagbarug ng iyang baruganan. Although the fig tree shall not blossom, neither shall the fruit of the vine, or in the vine, the labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Kung imong i-summarize ng mga verse number 17, bisan mawala pa ang tanan nga akong gisaligan, bisag mawala pa ang tanan nga akong gidahom nga moabot, bisag mawala pa ang tanan nga akong gi-expect, yet, matud pa niya sa verse number 18, mga kaigsunan, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and He will make my feet like His feet, and He will make me to walk upon mine high places, mga kaigsunan. So makita nimo, no, sakto na to, nga, bisan pa ang imong expectation will fail. Bisan pa ang imong mga butang nga imong gi-expect magsun nga mo daw, magpa bisan pag dili maabot, yet I will rejoice in the Lord, my God. So kung imong tan-aw, tagan mo background mga kaigsunan sa situation nganong nasulti ni siya ni Habakkuk. Nganong nasulti ni kini sa good nga case, no? Ang libro sa Habakkuk mga kaigsunan, it was written against a backdrop of apostasy. Naa mga kaigsunan sa situation sa time niya ni Habakkuk, ang Israel during that time, in the time of apostasy,
judgment, and unbelievable hardship. Ni ata karon ang sitwasyon ni Habakuk, maumao sa atong sitwasyon karon mga kaigsunan. We are in the backdrop of apostasy. Atong timan-an that we are living in the period of the Laodicean. Nata nagpuyo karon sa time of apostasy. Nata nagpuyo karon sa time of judgment. It might be this coronavirus is one of God's judgment kay gihatag sa Ginoo nga ripadong sa kalibutan to let the people know that there is God and let the people know that God and God alone. Na ma-realize nila mga kaigsunan that beside of all the things nilang i-expect, beside of all the things nilang gidawong mga kaigsunan, there is a God above them. Na atong timan-an, walay kalainan kung atong tan-aw sa situation ni Habakuk. It was in the backdrop of apostasy, judgment, and unbelievable hardship. Kung magtanaw ka sa imong situation karon mga kaigsunan, magtanaw ka sa palibot karon, magtanaw ka bisag asa, magbalita, mag-Facebook naman, mag-TV naman, o bisag asa, grabe ka rampant ang hardship. Bisag asa man yan, gutom, yun kung imong tanawon karon, walay makapananom, walay di na kayo ka pamaligya. So kung imong hunahon kung mahitabo, kung kakinis nga situation sa atong kalibutan mga kaigsunan, this is a very unbelievable hardship. Everybody are not expecting that this event will happen in our time. Gisuwat ni mga kaigsunan, kini nga time sa panahon ni Habakuk, it was written during that time when Jehoiakim, nga king sa Judah, iyang gilit ang mga tao balik nga tumadong sa idolatry o palayo nga to sa Dios. Mga kaisunan, lahi yun, no? Kung imong tanaw, naagi judgment nga mahitabo sa nation, naagi judgment nga mahitabo sa matag nasod, naagi judgment nga mahitabo sa matag tao, nga mubalik nga to sa idolatry o mupalayo gikan sa Ginoo mga kaisunan. Kay kani nga situation, nahitabo ni siya nga naay judgment, na unbelievable hardship, when Jehoiakim, ang pait pagid kayo, ang hari mismo, mo'y nag-lead sa mga tao, balik sa idolatry, o palayo gikan sa Ginoo. So, as a result mga kaigsunan, God is preparing to judge the nation. Mao na ni siya nga time, ang during sa Habakuk nga time, nga grabe kalisod, ang ilang expect nga mubunga, ang stall nanta, ang mga flocks nila, unta nga, ang tanan nilang gidahom nga mga resources, pero nangawala mga kaigsunan because of God's judgment, because mga kaigsunan, ang judgment tungod ni Jehoiakim, nga mauntay mulit sa mga tao, paduong sa Dios, iyang gilid ang mga tao palayo sa Dios. Muli kuyaw sa leader mga kaigsunan, imbis ang leader mo encourage sa mga tao nga mo paduong sa Dios, mo pa iya na hinong encourage ang tao palayo sa Dios. But this time mga kaigsunan is the time nga ang haytang magpaduol. Bisan wala pa yung mga leader nga mosulti, mauni siya karon mga kaigsunan ang call sign, mauni siya karon ang time that everybody must get closer and nearer to the Lord Jesus Christ. Dili na ron panahon mga kaigsunan nga magpabilin pa ta sa atong kabugnaw. Dili na ron time. It is a high time for us to awake out of sleep. So si Habakuk mga kaigsunan, ani nga time, as a human being, nasa gitawag nga kanang understanding, he is having a trouble of understanding, no? Trouble of understanding, ngano nga iyang gipunish ang mga tao. Nga gigamit pa niya ang mga Babylonians pagpunish ang mga tao. Nga pwede naman untana mga kaigsunan, nga mugamit siya direct ang punishment ni Ginoo sa Dios. And sometimes diktat ka sapot sa plano o pamaagi sa Ginoo. Nganong mugamit pa magit siya COVID para na ingon anita. Nganong mugamit pa magyapon sa lain-lain nga mga kaigsunan, ang Diyos naging nasayid aning tanan. Ang Diyos naging nahibaw aning tanan ug ngano. Pwede biya agad based sa gahom sa Ginoo. Pwede biya agad niya pugnan untana. Pero nganong gialaw mo gini? Nganong Muna usa sa butang mga kaigsunan, my thoughts are not your thoughts. Usa lang ginakabutang imong timanan. Mag-comfort lang ka ani nga situation, mag-comforted lang ka mga kaigsunan sa imong gi-undergo nga problema karong mga panahon na sakit na kayo para nimo, bugat na kayo para nimo, murag di na ka, murag halos na ka mamatay tungod aning problema mga kaigsunan. But always remember the Bible says, my thoughts are not your thoughts. Diha na lang tamo comforted. Muna ka importante mga kaigsunan nga atong masabtan nga bisag ingon ano yung situation, still we need to get closer balik nga to sa Ginoo. Kung imo i-compare si Job o si Habakuk, maura ang situation.
Niabot po sa punto nga si Habakkuk, iyang gi-argue iyang case nga padong sa Dios. Pero at the end, na-realize ni Habakkuk nga bisan pa man sa mga negative situation, God is still worthy to be worshipped. Niabot sa time ni Habakkuk nga iyang gi-fight, no, ang iyang kig-argue siya ngadto sa Ginoo mga kaigsunan. Pero na-realize na gihapon niya nga ang Diyos sa angay gihapon simbahon, not because of temporal things or material things or physical blessing na encounter, but still, bisan wala pa na mga kaigsunan, atong simbahon ang Diyos of who He is. Dili kaya ang atong gauge sa pagsimba kay gi-bless ka sa Dios, dili kaya atong pag-gauge sa pagsimba kay gibuhong ka sa Ginoo, dili na mo gitawag nga bottom line sa atong pagsimba. Whether dili ta successful, bisan dili ta prosperous materially, bisan wala ta maka-experience sama sila na experience mga kaisan, we are not enjoying what they are enjoying mga kapatid, atong makita, but still we can worship God of who He is. So muna nga ang end mga kaigsunan sa sulti ni Habakkuk sa ending niya sa iyang Song of Thanksgiving, iyang ipakita mga kaigsunan nga bisan pa man in aning nga situation, still we can serve, we can worship, and we can still go nearer to the Lord Jesus. Mabitaw ang theme song ani niya mga kaigsunan, ang key verse aning maong passage, gigamit niyang word although and yet. Duha ka butang ang gigamit niya. Although and yet. So kung ato i-summarize ingon si Habakkuk, bisan pa dili nako masabtan what is happening in my life, but I am going to thank God anyhow. So the title of the message this afternoon mga kaigsunan, thank God anyhow. Dili nag-anyhow. Anyhow. Ayan. So may puti pasabot sa word anyhow. Salamat sa Ginoo. Thank God anyhow. The word anyhow means besides. Bisan pa man, besides of all these things, Lord, thank you. Besides of hardship, Lord, thank you. Tagalumdo mo sa time ni Job, siyang asawa, nag-iingnan siya, does thou still retain their integrity? Curse God and die. Pero sa Job, mga kaigsunan, nag-iyon siya, angay balang nato, dawaton ang mga mayong butang gikan sa Diyos, apan dili ta kamaw mudawat sa mga dili mayong butang. Mga kaigsunan, let us have the positive attitude that beside of all the things that is happening in our life, we have the attitude to thank God anyhow. In any case, that is the meaning of the word anyhow. In any case. Sa bisan unsa nga kahimtang, sa bisan unsa nga situation, in any case, naakas kalisdanan, thank God anyhow. Naakas kahaguhay, pasalamat ang Diyos. Pasalamat ang Ginoo. In spite of the situation, pasalamat ang Diyos. Monay content kung imong tanawon, thank God anyhow. Now, unsa may mga butang mga kaigsunan nga atong angay pasalamatan in spite or beside of everything, the negative things that happens in our life. Bisan tuod murag tanaw ka nga hopeless na kay ka, but there are three things that we need to thank the Lord to make us or to give us an encouragement. Tingali karong si manahuna mga kaigsunan, we don't know what will be happening tomorrow. All we know is today. Usalan sa blessing atong pasalamatan nga naata karon. Pasalamat ta sa Dios nga buhi ta karon. Pasalamat ta sa Dios nga nakakaon ta karon. At least kahit papano nakakaon pa gyapon na nakalitson lang gihapon ta kahit papano. At least. Pero we don't know our life tomorrow. What kabalo mga kaigsunan? There are three things that we need to thank God. Number one, look at verse 17 to 18. Diha gihapon ta magsigit ang limot-limot ana. I love to study that kind of type of study mga kaigsunan. Atong tanawon sa verse number 17 yung siya, although the fig tree shall not blossom. Unsa man na siyang fig tree mga kaigsunan? Unsa may pasabot ana? Ang fig tree usa na siya sa time ni Habakkuk, usa na siya sa mga sources of gitawag nga provision aron sila mabuhi. And sometimes ang atong source of provision mawala. Kinsa pa man tayo naa karon, trabaho nawala. Okay lang sa mga stable yung kayo, teachers. Okay lang na sa mga government teachers, kay bisa ko'y trabaho, sweldo mo sila. Pero sa mga normal na mga trabahante,
nga no work no pay, ang atong source of provision nawala. So kung dili hugot mga kaigsunan, ang imong pagsalig o pagtuo sa Dios, you will be discouraged in this life. Ang source of life, na kay tindahan, gamay may mabalik. Kaya sa mabuhay palit, nga may kwarta, kung sa mabuhay kwarta, may sweldo. Ang source sa imong income, negosyo, kung sa mabuhay mong negosyo, habang kadapit ng negosyo, karagdaw man. Dito ko gawin sa merkado, tibuok area sino wala di ka tao-tao bisag usa ka buok, except sa mga frontliners nga nagbantay. You could just imagine unsay mahitabo economically mga kaisunan, the source of your income is destroyed. Ingon si Habakkuk, although designed in spite of that although the fig tree shall not blossom, neither shall the fruit of the vine. Importante po ng vine, mga kaigsunan. So may makita ni mo sa vine. Ha? Bisan pag dili mo, blossom na siya. Kanang-tanan, mga kaigsunan, matod pa. Ingon siya, yet I will rejoice in the Lord, His God. Bisan pa man ingon ana ang situation, bisan pa man niyata niya kahimtang, beside sa hardship, beside sa mga sa poverty mga kaigsunan, beside of this result of this COVID mga kaigsunan, still we need to thank God because His sovereignty never changes. Nangingon ang Bible sa Hebrews chapter 13 verse number 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. O gitagaan pagkita niya assurance niya siya, let not your heart be troubled. When ingon pag-isa sa lain sa Hebrews chapter 13 verse number 5, let your conversation be without covetousness. For he saith, I will never leave thee. Be content with such things as you have. For he said, I will never leave thee, nor forsake thee. Kana nga mga verses mga kaigsunan matod pa, although the fig tree, although all our resources, although everything nga atong expect nga dili mo abot, still we need to thank God because His sovereignty never changes. Pag-ingog sovereignty mga kaigsunan, His royal authority. Naag ihapon ang Diyos sa iyang authority. God is still in His throne. Bisa nag-undergo kag poverty, nag-undergo kag hardship, nag-undergo kag ani nga klase nga krisis, still God is still in His throne. Wala mawala ang Dios sa iyang trono. Gatan-aw gyapon siya sa matag sitwasyon sa kinabuhi. Nagtan-aw gyapon siya sa kahimtang gidagan sa imong kinabuhi karong mga panahon na. Nagtan-aw siya sa imong kagun-anan karong hapuna mga kaigsunan. Nagtan-aw siya sa imong busa wa nagisunod mga kaigsunan. Praise the Lord. We need to thank God because His sovereignty never changes. Ma-discourage man ka makatubang sa kalisdanan, ma-discourage man ka sa situation sa kinabuhi, ma-discourage man tingali ka sa nagkalain-lain nga mga panghitabo nga wa gid mo expect, but praise the Lord, His sovereignty never changes. Ingon siya sa verse number 18, mag-mention ka na lang ang mga word o paminaw, matikdiran ko na sa verse 18, ingon siya, yet, apan or yet, pasabot mga kaigsunan, because he thanked God for His sovereignty never changes. Ang iyang nakita, yung siya, bisag di pa na mangabot na kong tanan. Yet, meaning, dili na makapatandog sa akong pag-alagad sa Diyos. Mawala man ang akong resources, mawala man akong tanan nga mga gipagdahom nga mabot, yet, I will rejoice in the Lord. If you know that your God's sovereignty will never change, your stand for God is strong in spite of circumstances. Si Habakkuk, mga kaigsunan, ang iyang pagbarog diha sa Diyos, still strong in spite of circumstances. Ayaw gyud pagdahom mga kaigsunan nga ang kinabuhi hayahay. Mo bless man gyud ang Diyos. Mo bless man gyud siya tinuod man na di man gyud ikalalis. Pero dili pod nato ikalalis nga moalaw pod ang Ginoo kalisdanan. Ang Diyos blessing man siya, pero muhatag po siya of course. Pero karong buntag, karong hapuna, mga kaigsunan, gipakita and sometimes i-allow sa Diyos ang hardship, i-allow sa Diyos ang emptiness, i-allow sa Diyos ang kakulangon sa itong kinabuhi to prove that our stand for Him is strong in spite of circumstances. Nga dili untana, mawala, or mausap imong baruganan in spite of circumstances.
Dili ta parehang circumstances sa kinabuhi. The other pastor I said to you a while ago, Pastor Pablo Abbas, he's my good friend. Pero nasa hospital karon. Dili lalim ang iyang gi-undergo physically. Liman kag sa declare ng doktor nga putlan siya tiil tungod sa diabetes. Kunihangyo pag isa, di siya musugot nga putlan. Ang nahitabo, gilaplapan ang iyang paa, gikuha ang unod. Ito si imagine na daw sa mahitabo sa tiil nga kuhaan og unod. Sa ito ba, og maayo man gani in kasog, maayo man, o di abtas kamatayon mga kaigsunan, o sa mahitabo sa imong tiil, wala. Di mo tamingon nga salamat, wala ko ana nga klase dili, kay lain-lain tag circumstances sa ginabuhi. Unang dili ta ngayon nga mukatawa, o di ta ngayon mo despise, anang mga tawhana. Kay ilagid na siyang kanang gitawag mission silang kinabuhi. That is the kind of circumstances nga gialaw sa Ginoo nga ma-encounter ug makaya na nila nga klase nga circumstansya. So di ta kaingon nga ay salamat swerte gyud ko kay wa ko ana nga no. Everyone has his own different mixture of circumstances. Pero salamat i-allow sa Ginoo ang circumstances aron ang imong pagbarog sa Ginoo muligod. And the more you will realize that God's sovereignty never changes. Mga igsoon, mga kahigalaan, nga naa karong hapuna, na kay problema, na kay kagulanan tingali, na bukat tingali ang encounter sa imong kinabuhi, bukat siguro ang imong ginabang karon, but God's sovereignty never changes. Gi-allow din sa Ginoo para the more ang imong pagbarog diya sa Dios. Makit-an diya sa circumstances. Si Apostle Paul, usa ka panahon nga encounter niya ang thorn in the flesh. Being a human being, nakangyo biya siya na it will depart. I pray that it will depart. Pero what tubagas Ginoo nga mawala ang maong sakit. Pero gingnan sa Ginoo, my grace is sufficient for thee. And my strength is made perfect in weakness. Kasabot si Apostle Paul, ingon siya, most gladly therefore will I rather glory in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Di na to masabtan ang purpose sa circumstances tungod kay reklamador maguta kayo. I-allow niya mga kaigsunan para pag-prove that our stand for God is strong in spite of circumstances. We may not always know what He's doing. Di man nakahibaw kung sa iyang buhaton, but we can always trust Him to do what is right for us. Dili man tingali ta kay balo unsay iyang buhaton, unsay kay di man nimo mamandaran ang Dios, pero with all the positive spirit mga kaigsunan, we can always trust that God can do things right for us. Gi-quote na ko kaganina, ingon ko sa Isaiah 55 verse number 8, for my thoughts are not your thoughts. Usay kita mangutana tamin nganong ingon ana man ang klase siyang kinabuhi. Folks, God's thoughts is not your thoughts. Nganong naabot man siya anang kahimtangan, nganong ingano man, usay mag-question ta, ngano man, the Bible says, my thoughts are not your thoughts. Neither my ways your ways, saith the Lord. In verse number 9, for as the heaven are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sama nga ang akong pamaagi, ang langit ibabaw sa kalibutan, anak po ang akong mga pamaagi ibabaw sa inyong hunahuna. Munang ayaw i-level ang hunahuna sa Diyos sa inyong hunahuna. Kay di gid ka kaapas. Taas yun ang Diyos. Wala mga kaigsunan, in Christ Bible Baptist Church, we sympathize of the circumstances you are encountering right now. We know it's not easy and it's very hard. It is not easy mga kaigsunan, pero salamat na. He allowed it to prove our stand before God. Namuligod ka. His sovereignty never changes. And then in verse number 18, sa yung sa Bible, yun siya, yet I will. Muli sa statement of mga matured na mga tao. Ang immature na Christian, gamay problema sibat.
Ang talawan, gamay problema dagan. Mao na yung mga tao way baruganan. Gamay problema sibat, gamay nga atras na dayon. Pero si Habakuk magigsunan, tanan-tanan niya mga resources sa kinabuhi, tanan-tanan expectation niya, wa gyud moabot pero sa yet I will. The more his stickability is strengthened in spite of circumstances. When we say stickability, ang iyang gitawag kanabang pagkupot niya, the more nga naa kay kalisdanan, the more nga naa kay circumstansya, the more nga mudut-dut ka sa Dios. Nakamatikod mo bata, nga kana kitang bunalan ni mong bata, imbis kay muhunat ka, di na noong kakahunat, kay mo paduol, hinuog, maayo ni mo. Kamatikod mo, anak. Sa atong krimuhin Kristohanon, mga kaisunan, the more, if you know that God's sovereignty will never change, the more your stand in God will remain. Or, gitawag, ang imong stand, magpabilin in spite of circumstances, and your stickability will strengthen. Ang imong pagdukot niya sa Ginoo, pagpabilin sa Ginoo, the more nga mulikon. Yet I will, bisan pag naapay COVID, bisan pag nag-lockdown, yet I will worship God. No matter how things appear, my friend, God is still in control. Remember that. Ako nga nagsulti ninyo ani karong hapuna, dili ko excuse the circumstances. I don't know what kind of circumstances I will be facing tomorrow. But I believe I can face it because the sufficiency of God's grace is present. I-allow niya ang sirkumstansya aron ma-prove niya ang imong stickability or stickability mulikon in spite diha sa circumstances. Muna ang atong encouragement sa mga igsuon sa pagtuo, nag-encounter og mga gitawag physical crisis karon, mga kaigsuonan nga nag-encounter og mga kasakit, mga kalisdanan, gi-allow sa Ginoo ang circumstansya, dili cruel ang Dios, dili gyud cruel ang Dios. Sometimes i-allow na niya aron makita ang imong pagpabilin diha sa Ginoo. That in the midst of circumstances, still you are worshiping God. Kana magud mo nindot nga klase nga tao nga bisa grabe ng problema nagpabilin ng gihapon. Nihit ina pangitaon karon. Talagsa na nimo makita karon mga kaigsunan nga mga tao nga bisag dagkog problema mga lagad lang gihapon sa Dios. Kasagaran sa tao matras na. But if you're going to know God's sovereignty will never change, your stand for God magpabilin. And your stickability will be strengthened in spite of circumstances. And not only that, your serenity rested in the God of your salvation in spite of circumstances. Tanawa rin ko siya Habakuk. Ingon siya mga kaigsunan sa verse number 18. Yet I will rejoice in the Lord. In that I will joy in the God of my salvation. Magkalipay ko diha sa Diyos sa akong kaluwasan. His serenity rested in the God of His salvation in spite of circumstances. When we say serenity, ang iyang pagkakalmado. Instead nga mag-wild ka, kalma lang. Kaya bisan pag mag-wild ka, wala kang assurance, kaya hindi kahupas imong pag-wild, sulbad ang problema. Mayroon kang muambak kas bintana, magpaligis kag batsilor, muambak kas tulay sa magsaysay bridge, sa magkapagal bridge. In kasog makatunga ka, mabuhi ka, di ka pa masulbad imong problema. Kaya ang kasulbaran sa problema mga kaigsunan naaragin sa Diyos. So ang buhaton, gihimo ni Habakuk, madod pa yun siya, I will joy in the God of my salvation. Pasabot mga kaigsunan, kalma lang, relax lang. Tinuod na, sayo na niya sultihon sa mga taong mag-encounter sama sa nag-encounter. Simple na sultihon, relax lang. Kalma lang, sayon na kay. Pirtigid nang sayo na. The simplest word na imong isulti. Kanang wa ka ka-experience. Kanang wa ka ka-undergo. Pero sa mga tao nga nag-undergo mga kaigsunan, lisod niya kalma. Troubled kay ka. Mga kaigsunan, anak nga sitwasyon, grasya ra gyud sa Dios ang atong ginahanglan.
grasya rin sa Ginoo ang atong gikinahanglan. Whenever you are encountering this kind of pain, discouragement, etc., my friend, always know that God's sovereignty never changes. Kalma lang. O kung nagsulti ni mo karon, kabalo ko, relax ko, musulti ni mo yung kalma lang, kaya wala mo kaagi. Wala mo ko ka-experience, sama sa mga experience. Pero kung imong ibutang ang imong kaugalingon sama sa imong experience, mga kaigsunan, lisod na siya, mahitabo na magkalma ka. Because, grasya rin sa Diyos. Always remember, thank God, because His sovereignty never changes. Sa bisan unsa nga klase nga sitwasyon, dili yun mausab ang pagkasubirano sa Ginoo. Diyos siya karon, Diyos siya kahapon, Diyos siya karon, o Diyos siya sa uma. Let's come to number 2, verse number 18. Napailaing principle na makita niya mga kaigsunan. Yet I will rejoice in the Lord, and I will joy in the God of my salvation. Allow me to focus with the word, I will joy in the God of my salvation. Sabi ni Seta, magakalipay ko diha sa Diyos sa atong kaluwasan. Mga kaigsunan, naagi kaluwasan sa Bible. Ang tao, musulti siya nga dili pa maluwas ang tao karon kay buhi pa. Sayop ka. Dapat ang tao maluwas bintras buhi pa. Ang tao maingon nga dili pa kasiguro ang tao kay buhi pa. Folks, dapat makasiguro ka kay buhi pa. Kay wala na'y kasiguruhanan sa panahon nga mamatay ka. Ang kaluwasan para sa mga buhi. Unya ningon ang Bible makaigsunan sa si Habakuk, I will joy in the God of my salvation. Magakalipay ko. Kanang buti pasabot sa pulong salvation ba? Kanang dili na ka muadtos imperno mo nibot pasabot. Dili kay di na ka matagdag kubid, di na kay dili na mo ibot pasabot. Ang but pasabot makaigsunan sa pulong kaluwasan nga dili ka muadtong imperno tungod ni Ginoong Kristo. So tungod kay naaman kay Kristo si mong kasing-kasing, magakalipay ka, bisan luyos ka sakit, nagakalipay ka, diha sa Diyos sa imong kaluwasan. Kay luyo aning tanan, langit naman po, mawala naman eh. Diba sa Revelation chapter 22, and God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more pain, nor sorrows, neither. So not only we have to thank God because His sovereignty never changes. Number 2, we need to thank God because His salvation never ceases. His salvation never ceases. Dili gyud mga kaigsunan mo hunong. Dili mo die down ang iyang kaluwasan. Hangtod sa hangtod. Once nga mo dawat ka ni Jesus Christ ang kasing-kasing, hangtod sa hangtod siyang mupuyok sa imong kinabuhi. Mao ni say usa sa gitawag og blessed assurance. When one day, kung makapuyo lang yun, makasud lang yun si Kristo sa imong kasing-kasing, problemado tungod kas kalibutan mga kaigsunan, pero naa kay paglaom. Ngayon human unya ani langit ka tayo. Bakit paminawon mga kaigsunan nga intelihente ka, bright ka ikaw, nyawa ka kahibawa sa kakaingon? Lupigon ng bata kay kahibaw siya. Ikaw ka-bright nimo, halos na nahurot na nimo binasa ng mga libro, halos tanang klaseng kurso na animo. Ni-retire na lang kasi imong profession, hangtod karon wa gyud mo kakasiguro ini gamatay mo tungod langit. Hey, ang Bible naghatag ng assurance, naghatag og knowledge. Naa sa Bible ang kasiguruhanan. Thank God. His salvation never ceases. Walay ending. Nga naman, because our salvation is eternal. In Hebrews chapter 5 verse number 9, the Bible says, and being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Kung sa iyo sa Bible mga kaigsunan, and being made perfect, silang mahimo na ang tanan, matured ang tanan, yun siya, He became the author of eternal salvation. Nga nung makaklaim ko tag eternal security, kaya di man kita ang tagyas kaluwasan, ang Diyos sa kaluwasan mo, mga itong gidawat.
Siyempre, inigkamatay ni mo, simple yung kinalogic, simple lang yung analysis. So, kung si Kristo ang nasi mong kasing-kasing, inigkamatay ni mo, ato juga langit pa ingon, kaya ang nagpuyo si mong kasing-kasing, taga-langit man. Duha ra man yun ka-destiny ang natuan sa tao, langit ug impyerno. Sayod ta nga ang Diyos nagpuyo sa langit. Nasayod ta nga ang Yawa nagpuyo sa impyerno. So kung wala si Kristo si mong kasing-kasing, inigkamatay ni mo, o siyempre kawa man si Kristo, Yawa may naari, ato kasi impyerno, kaya nagpuyo ni mo, taga-impyerno man. Pero kung mudawat ka ni Jesus Christ sa mong kasing-kasing, you will have the salvation. Because salvation is, our salvation is eternal. In John chapter 10, verse number 28, in the Bible, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my Father's hand. Hindi ka kasultik eternal security, ana? Hindi ka kasultik eternal mo salvation na klaro kaya sa Bible. Ayaw i-prove imong kaugaling to be intelligent kung kay knowledge ba tungkol sa Bible. Maminaw kas nakaswito sa Bible. Ayaw pag-ingon nga kanang imo mo insakto nga wa ka kahibaw sa Bible. I-prove sa nimo aron ka ma-prove nimo ang imong gitawag nga argument. Kami naman inoong nagbasa sa Bible mo imong i-prove na di mao ni nga among nga klaro mo ginang among gibasa. Our salvation is eternal. Inaano nila, our salvation is evidential. Ngayon, mayroon mo tayong evidential. It says, John chapter 1, verse number 12. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe in His name. Kung sa'yo yan, but as many as received Him, to them gave the power to become the sons of God. Unsa di may tabo kung mudawat kaniya, gitagaan kaniya authority, gitagaan kaniya position, gitagaan kaniya privilege, gitagaan kaniya freedom from slavery. Ngunit gihatag niya, o mahimo kang anak sa Diyos. So kang kinsa man kang anak, kung di ikaw mudawat ni Kristo, di anak ka sa Yawa. John 8:44, ye are of your father the devil. Klaro mo sa Bible. Suko di kang iya ka sa Yawa. So para mahawas ka gikan sa gamhanang kamot sa Yawa, dawatas Kristo. Aron mahimo kang anak sa Dios. Dahon-dahon naman ang imong anak ka sa Dios, pero wag ka kasiguro mo adto kag Dios ini kamatay nimo. Our salvation is eternal. Our salvation is evidential. And our salvation also is possessional. Di ka kaingon og luwas ka, buwa ka kadawat og manluluwas. Digid ka kaingon mo minyo ka kung kadawat o minyo bana o asawa ka. Ingon ang Bible mapigsunan, receiving the end of your faith, even the salvation of your souls. Receiving the end of your faith. That is the evidence. Unya sa Galatians, 1 John 5:12, he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Ang nakapanagiya sa anak, may kinabuhi. Apan ang wala makapanagiya sa anak, wala kinabuhi. It's a matter of possessing a person. It's a matter of establishing a relationship with the Lord Jesus Christ. Para ma-enjoy nimo ang eternal salvation. Ingon si Habakkuk, yet I will rejoice. Mahimo lang kang mag-rejoice diha sa Diyos imong kaluwasan kung ikaw luwas na. Kung ang manluluwas, makasulog na imong kasing-kasing. Ma-experience na nimo ang eternal salvation kung mudawat ka ni Kristo. Then number 3, I will close. Thank God, His sovereignty never changes. Thank God, His salvation never ceases. Then in verse number 19, it says in the Bible, the Lord is my strength. Depressed na kayo ka, discouraged na kayo ka, luya na kayo ka, mentally, spiritually, emotionally, luya na ka. Pero salamat si Habakkuk yung siya, ang tanan nga kung i-expect na wala, wag maabot. Pero bisan pag dili mamunga ang ulit, bisan pag nangawala na mga, bisag wapay production na mga naadya sa mga kaumahan, bisag mawala pa silang tanan. Ingon siya mga kaisunan, yet I will rejoice in the God of my salvation. And number 3, yun siya, the Lord God is my
strength. We need to thank God because His strength never collapses. We need to thank God because His strength never collapses. But pasabot sa word collapse means to break down. But pasabot sa word collapse means failure. Mga kisyan, dili mo fail. Ang God's strength will not fail. Diba, ibasa ko na ganyan sa Isaiah chapter 14. Hast thou not known, hast thou not heard, that the everlasting God, the creator of the ends of the earth, fainteth not? He giveth strength to the weak. And to them that are, He increaseth strength. Pero kondisyon niya yung sa mga kisunan, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Thank God, His strength never collapses. Grabe na nimo ka-discourage, grabe na nimo mga kaigsunan ka-depress, grabe na, wala na yun, parang hopeless na ka. Folks, God's strength never collapses. Iyang gininyo ang iyang strength every day. Pag ingon ni Habakkuk, the Lord God is. Kuyog niya ang principle that God is the founder of our strength. He is the founder. He is the author. He is the originator of our strength. Asa ta nagkuwag kusog kada adlaw? Naa sa Dios. Because God is the strength. He is the founder of our strength. In spite sa kadaghan sa imong problema, mga kaigsunan, just say, the Lord God is the founder of my strength. And in verse number 19 again, in the Bible, the Lord God is the foundation of my strength. Siya ang pundasyon, mga kaigsunan, sa atong kusog. Muna nga, bisan pa tingali aning kinabuya, maluya ka, unsan lang mo mahitabo, mga kaigsunan, God's strength is perfect. Diba? Nakikanta na, His strength is perfect. Why? Because God is the founder of our strength, and God is the foundation of our strength. Ingon ang Bible sa Deuteronomy chapter 32 verse number 4, He is the rock. His work is perfect. For all His ways are judgment, a God of truth, and without iniquity, just and right is He. Di man siguro na ito masabtan karon mga kaigsunan. Pero iyan ang iniibon. Tingali, dili ta kapadayon, pero tabangan ka niya, makapadayon ka. Tingali, murag naa kasi mong deep valley karong hapuna o karong mga panahon na murag maglisod na gigagsaka, pero ang Diyos kay mong giranin. Sama na gina doon pa ngayon, sama kang Peter, mga kaisan, sadang na unlod na siya. Sarigid ka, pulong imong madunggan niya, Lord, save me. We need to thank God because His sovereignty never changes. Thank God because His salvation never ceases. And thank God because His strength never collapses. Let's pray. Lord, thank you for the message. Thank you for the encouragement of the word. We pray, Father, as we encounter life again tomorrow, till Friday or Sunday, give us the strength and the great assurance that you are our God. Your sovereign and your sovereignty will never cease, will never end. Thank you, God, that you're also our strength. Ginoo, manginawat kami, nga ikaw mo bless ka namo. Give us the wisdom and give us the strength to continue. Bless also our friends and our fellow pastors that are encountering a physical crisis this time. Give them the comfort. Help them to stand in spite of the circumstances. Lord, bless our friends that are very depressed and discouraged, that are hopeless. Please let them know that your strength never collapses. You are the founder and the foundation of our strength. Bless them. We pray that as we continue and as we close the service, may you begin to leave the blessing to everyone's heart this afternoon. We commit everything in Jesus' name. Amen.
tomorrow brings us isn't certain anymore. So many roads from which to choose, don't know which way to run, 'cause every road leads nowhere except for one. Praise the Lord, He never changes. I talk to Him, He's always there. He comforts me on every level, takes the burden that I bear. Praise the Lord, He never changes. He's never any other way, and He'll be the same tomorrow as He was and is today. Friends and faces come and go like ashes in the wind. Attitudes arise I just don't fully understand. Things that you can count on grow fewer every day, but when that number gets to one will show the way. Praise the Lord, He never changes. I talk to Him, He's all